Correct! Kaya alamin po natin, paano nga ba maaalagaan ang ating kutis ngayong tag-init? Makakasama natin ngayong umaga si Dr. Drola Sanchez! Good morning, Doc! Ang kitang name mo, Drola! Ang ganda ni Doc! Good morning po. Artista! Halika nito, Doc! Kalima, bagay na makita lang sa kanyang profesyon, ha? Ang balat ay ganun din. Hi, Doc! Good morning! Yes, good morning po. Doc, batiin lang po ninyo yung ating mga nanonood ngayon at nakikinig sa Yes. Net 25 at sa Radyo Magandang Agila. umaga po sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Yan. Tama po ba, Drola? Drola Ang po. cute ng name nyo, Doc. Eto muna, ano po ba yung mga nakikita nating mga pangunahing parang problema o sakit sa balat kapag ganitong matindi na yung tag-init? Yan. So, pag ganitong tag-init kasi, syempre mas oily yung balat natin. So, prone tayo sa mga tinatawag na acne. Okay. Yung mga pimples. So, meron tayong mga surge, mga rashes. Nagkakaroon tayo ng mga rashes. Tsaka, Doc, yung parang may mga chicken skin. Ay, tama ba yung tawag na Opo, yun? yung mga keratosis pilaris natin ngayon, yun ang nagiging problema natin. Nagiging dry din yung balat. So, common din po yung mga atopic dermatitis, yung mga rashes na tinatawag, yung makate, yung mga pigsa. Yan, usong-uso Sorry, din po Doc, yung mga pigsa. ibababa ko lang konti. Yung mga galis, gano'n. Pwedeng galis. Actually, pwedeng Mga galis. hadhad din, Doc. Hadhad. Kasi nga po, Oo. syempre yung hadhad, yun yung parting naiinitan at yung napapawisan. mga Yan, pag correct. nairita Oo. yung balat, nagkakaroon tayo ng mga ganong klaseng rashes. Oo. So ano ang kailangang gawin ng ating mga kababayan, lalo na din sa mga bata, anong kailangang gawin para maibsan yung mga ganong klase ng sakit or maiwasan na? So, ngayong summer, dahil mainit, mas request ko po is mag-cold shower tayo. Maligo cold araw-araw, Kung hindi... kung hindi... Gusto ko yun, Doc. Maligo araw-araw. Parang awa nyo na po. Kasi yung iba, may mga patients kasi talagang hindi naliligo araw-araw, lalo yung mga kabataan ngayon. Or at least kung hindi kayang maligo ng twice a day, at least araw-araw makapaligo. And mas maganda po yung cold showers kasi nakakatulong to sa circulation ng dugo sa ating balat. And ikalawa, kailangan po mild cleanser ang gagamitin. Opo, hindi po kailangan kasi yung harsh, yung mababango kasi mai-irritate, lalong magdadry. Ikatlo is to moisturize your skin. Kailangan tayo mag-moisturize lalong tag-init, mabilis madry yung balat. And number 4 po is sunscreen, ang paggamit ng sunscreen to Ang protect. sunscreen po ba, may edad po yan? Parang halimbawa, anong edad ang dapat nagsa-sunscreen ka na? Actually, At Doc, sorry po, idadagdag ko na. Magkaiba yung sunscreen ng face at sa body, di ba? Opo. Pakwento naman po sa kanila yun. So, yung sa sunscreen natin, wala naman talagang edad. Pwedeng ang baby ay gumamit ng sunscreen, lalo kung dadalhin natin sa beach, yung mga baby. Ang mas maganda po, specific for the face kung for the face, Kasi merong nakaka-irritate din po sa ating balat na nakakaroon ng yung comedogenic na tinatawag. Kaya, Ano ibig sabihin po ng pag comedogenic? comedogenic po, ito yung pwedeng magbara doon sa pores ng ating skin. So, magkukos ng irritation. Okay. So, iba naman po yung sa body. Although, meron tayong mga sunscreen na pwede ang face and body. Yun ang mas mabuti. Mas mabuti po yun. Ayan. Doc, eto na, skin dehydration. Pwede ho bang paki-explain yan in layman's term? Anong ibig sabihin yan? At saka, ano yung mga sintomas na kung paano ito maiwasan? So, pag skin dehydration, dahil nga tag-init, mabilis ma-dehydrate yung ating balat, mabilis tayong pawisan. So, mas maganda pa rin is yung hydration from within. Iinom ka ng 8 basong tubig sa maghapon. Okay. Kung ikaw naman ay makape, makape ka, nakaka-dehydrate din ng balat yun. Dapat, pag makape, nakaka-dehydrate din ng balat. Nakaka-edad din agad pag sobra. So, kailangan palitan din ng tubig. Ayan na, ang dami palang mga gano'n. Nakala natin, porket liquid okay na. Hindi pa rin pala. Hindi Okay, po. Sunburn. Nako, Sunburn alam na natin yan, Doc. Talaga namang pag ganitong tag-init, yan po yung usong-uso. Ano po ang dapat na tandaan ng ating mga kababayan? So, bago tayo lumabas ng bahay, especially kung tayo mag-beach, kailangan pong gumamit ng sunscreen, minimum of SPF 30, ha? Ayan. SPF Okay, 30. gusto kong malaman anong ibig sabihin ng SPF 30, 50, parang may nakita pa ako may 100, may 200 pa. Anong ibig sabihin po ng Pag mga sinabing SPF kasi ito yung sun protection factor. So, Okay. pag sinabi nating SPF 30, merong 97% ng protection yung balat from the UVB rays. Pag SPF 50, may 98%. So, 1% lang yung difference pag
30 and 50. So, the higher you use the SPF, mas mataas yung protection niya. So, recommended ng American Academy of Dermatology is minimum of SPF 30. Okay. Kung lalabas ka, you have to reapply after 2 hours. Kasi, wow! especially kung papawisan ka or maliligo, mag-swimming ka, you have to reapply para mas magkaroon ng protection. Okay. Dok, dahil matigas ang ulo ko minsan. Ako na ha! Ako na ang sasangga ng lahat ng kayo rin naman ay ginagawa nyo. Malagkit ay! Ang lagkit! Dok, paano? Ayan, actually misconception na yan. Nung sinaunang panahon pa, yung tinatawag na sunblock, sunscreen na ngayon. When ito yung wala ng white cast, meron na pong mga meron na pong mga silicone elastomer na hindi malagkit. Parang merong mga watery content lang na. Ngayon, pwede ka nang gumamit. Halos parang wala ka lang nilagay sa balat mo. Oo, mayat-maya. So, kailangan pala ding budgetan ito. Ha? Pero yung ating mga nabibili sa mga merkado, safe naman po yung mga yon? Or ano ang dapat tandaan ng ating mga consumer din pag sila ay bibili ng mga SPF? Meron bang mga peki ding SPF? Baka SPF-an lang po yun, mga ganyan. Actually po, maraming low quality. May tinatawag tayong low quality. Ang importante is dapat FDA approved yung produkto mo. Lagi mong titingnan sa likod yan. Titingnan sa likod yan. Ikalawa is yung mga ingredients kasi nahahati ang sunscreen sa dalawa. Isang mineral sunscreen at saka isang chemical sunscreen. So, depende yun sa pagkahiyang mo doon sa sunscreen. May iba kasi na pag gumamit ng chemical, mas mangangate, mas mai-irritate. Meron naman pag gumamit ng mineral, nai-irritate din. So, meron na rin po tayong combination ngayon. Kasi may innovations na ngayon sa balat, lalo sa sunscreen. So, do you mean to say po, Doc, na parang better to seek your help, yung mga ating mga dermatologists, para at least malaman nila kung alin yung perfect for their skin? May mga ganun ba kayong, parang i-test nyo muna kung, ay, nag-react, hindi pwede? Opo, kasi para malaman din na nanonood sa atin ngayon, no, ang balat kasi natin iba-iba yan. Merong dry, may mix, may oily, may sensitive. So, depende po dun yung kung anong pangangailangan ng balat mo, kung anong tamang sunscreen ang gagamitin. So, kung bibili po kayo, mas maganda mag-skin test muna kayo. Maglalagay kayo dito. Ayan. Or Saan po nilalagay? mas maganda dito po magpapa. Sa ilalim, dito sa may arm, sa may malapit sa wrist. Yes, sa mas malapit sa Ito yung parang manipis? Oo, manipis kasi ang balat dito. Okay, tapos so, mag-wait ka ng 1 to 2 minutes. Kung mangangati ka ay mamumula, wag mo nang bilhin. Kahit sa pagpamukha po. Before nyo nga po gamitin sa mukha, mas magandang i-test nyo muna dito. Kasi baka mamaya, ma-irritate na yung balat agad. Wala na. Mahirap. Hindi na makakabawi. Mahirap. Ayan. Bukod yung mga yung mga isinusuot na damit, may epekto rin po ba yan sa skin? Like, halimbawa, yung masyadong masikip, o yung nakikiskis yung mga balat natin, yung mga, okay, total medical po ito, mga underwears natin, mga undies, yung mga bras, mga panties, paano po yun? Lalo ngayong summer, I suggest na gumamit tayo either ng mga cotton. Ayun. Kasi mas magandang cotton yung gagamitin dahil ito ay magaan, tapos hindi siya congested, yung tinatawag na masikip. Kasi pag masikip, lalo sa kilikili, dun sa mga inguinal parts natin, mas mai-irritate, magkakaroon ng hadhad, magkakaroon ng mga rashes. At yung ating mga nagmomotor, Dok, yung mga nagbabike, mga motorista natin na ganun, at kailangan yata 100 yung SPF. Paano yun? Pwede rin. So, kung nagmomotor ka, maganda mag-apply ka muna ng lotion sa katawan mo. Okay. So, para maprotektahan yung balat mo from dryness and irritation. So, kung ikaw nagmomotor, pinawisan ka, pupunta ka sa trabaho mo, I suggest po, magpalit na rin ng t-shirt. Kasi pagka alam nyo ng bakterya, paborito niyan ang mga singit-singit. Mga paborito nila yung mga init-init. So, pag pinawisan ka na, prone ka na sa bacterial infection, kailangan ka muna magpalit ng Pati t-shirt. sa mga paadok. Naku, marami pong ganyan. So, kailangan talaga magpapalit. Yes, at maliligo po araw-araw. Nakakalimutan na kasi ng mga kabataan ngayon yan. Eto na, Doc. Siyempre, gusto pa namin malaman, I'm sure meron ko pa pong pwedeng mabanggit sa amin na iba pang mga sakit o mga skin problems na pwede pong maranasan ng ating mga kababayan ngayong panahon ng tag-init. Ano pa po ba yung pwede pa nilang maranasan? So, pwedeng maranasan yung bulutong tubig or chicken oo nga, pox. naku! Yan. Naku! Yan, matalamak yan pag summer. Paano yun? So, ang chicken pox kasi is sa hangin yan, aerosol. Or pag kunyari, ako meron,
pwede kang mahawa sa akin. So, dapat careful ka, magmamask ka or lumayo ka na sa mga tao na may bulutong tubig or yung chickenpox. Lalo na raw yung pagpagaling na, Dok, totoo po Oo, ba yung yun? parang nagsascab na, yung naglalangib, mas malakas din silang makahawa. So, mag-iingat po tayo sa mga ganyan. Ikalawa, yung tigdas or Ayan, measles. isa pa yan, tigdas. So, yung mga bata naman po, may bakuna na for measles. Okay. So, maganda makaiwas Make din. sure na- Make sure na may bakuna yung mga Yes. babies ninyo. Ikatlo, yung sinasabi ko sa iyo po, yung mga pigsa. Yan. Common kasi yung pigsa. Sorry, natawa ako sa pigsa. Kasi masakit talaga yung pigsa. Oo, kadalasan kasi dun sa Sa inguinal buo, part or sa correct, ano. sa puwetan natin, sa bottom natin, sa puwetan Sa natin. buttocks natin. Minsan yung iba sa ulo pa nga, Dok, eh. Kaya sabi ko maligo nga. Be! Dumi lang ito, dumi. Maling hygiene. Maling hygiene. Kailangan proper hygiene talaga. At saka sa food na kinakain mo. Okay. Mas maganda kumain ka ng mga prutas like, siyempre pag panahon naman ng summer, ito yung mga singkamas, matutubig. matutubig na prutas. Yan. Kumain ka ng matutubig na prutas and stay hydrated. Kailangan talaga tubig ang iinumin mo. Hindi soft drinks, hindi iced tea, hindi milk tea. Yan. Yun ang pinaka-the best sa The lahat. best is hydration. Ayan. Oh, Doc, may tanong po ang ating mga netizen. O, tara. Dapat ba may SPF din ang mga nilalagay sa labi? Uy! Sa That's lips. really nice, no? Dapat ba may ganun po? Actually, meron na naman tayong mga lip balm na merong sunscreen. Oh, wow. So kung nasa labas ka naman na kung talagang lalabas ka, mas maganda meron, ano? Meron kasi tayong mga lip care with SPF 30-50. Okay. Pero kung ano naman ordinary lang, no need naman po talaga. Ito, Dok, alam mo, lagi ko tong problema eh. Pag halimbawa pumupunta sa mga beach, yung wind, nagtutubig yung lips ko. So kung nagtutubig yung lips mo, Ano ibig sabihin mo? ibig sabihin na-irritate. Na-irita siya or nagkaroon ng allergic reaction. Dahil dun sa tubig alat? Oo. Is So that pagka it? ganun, mas maganda maglagay ka na rin ng mga balm sa lips mo. Ayan. For protection. Galing ni Doc Drola! O, diba? Kahit pag magdamag hanggang ano tayo ngayon, kinabukasan pa, parang ang dami natin pwedeng matanong sa kanya. Again, Doc Drola, maraming salamat po sa inyong oras at pagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol po sa pag-aalaga ng ating balat. I'm sure po yung ating mga kababayan ngayon, maraming nalista. Number 1 po doon, maligo po kayo araw-araw. Hi! Salamat sa mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.